Kailan nyo na-hit yung first million nyo? Mga First anong million? months? Sako. So kung mahilig ka sa kape, ito yung video na para sa'yo dahil meron tayong kasama dito na inspiring coffee shop owner from the Philippines. So interviewin natin sila. By the way, nandito kami ngayon sa Vietnam. So maririnig yung ilan sa mga experiences namin dito. Hi guys! We're Coffee Daily. My name is Trish and My name is Ranch. Okay, so ilang taon na ang Coffee Daily? bali si Coffee Daily, nag-start kami from home-based cafe. So, nag-last siya for months ng home-based and then 1 year na kami na merong physical store. So, initially parang mga 2 years na si Coffee Daily. Okay, and then ilang branches na si Coffee Daily? We have 3 sa Wow. Manila, sa Taytay, and sa Quezon City. Main branch. So, first question, ano yung pinaka hindi nyo makakalimutan na coffee na nainom nyo dito sa or pinaka nagustuhan nyo dito sa Vietnam? Ako, I like yung filter coffee nila. Ah, Yung Vietnamese. Since another, ibang brewing method. method. Na hindi siya normal sa Pinas. Kaya, sarap siya. Tsaka parang pwede mo siya i-try sa iba't ibang coffee. Mm. Yes. Yun yung maganda to. Pero yung pinaka-tumatak talaga sa akin dito sa Vietnam is yung egg yolk nila at saka yung sea salt. Yung sea salt kasi nila, di ba, very famous din kasi sa Philippines yung sea salt. Mm. Pero nung nag-Vietnam tayo, parang iba na yung pinakalasa niya pala dito. Yan ba yung sa kumbaga, class natin? yung sa Pareho? class natin. And meron kasi kami natikman na isa pang sea salt latte na ang sarap din niya. Mm. Kaya, coffee Coffee shop shop siya. naman. Specialty coffee. Kaya parang, ang nasarapan din talaga ako dun sa sea salt. Next question natin. Siyempre, Coffee Daily, ang dami nyo ng followers. Maraming mga naglo-look up sa inyo. So, ito, maraming nagtatanong nito for sure. Kailan nyo na-hit yung first million nyo? Mga First anong million? months? Sa Coffee Daily. Hindi kasi kami nagtatrack ng mga naunang Pero months estimate, like Estimate one year siguro below, less than a year, no? less than a year. Less Okay. than a year. Sa bagay, nakapag-expand kayo, di ba? Yes, within less than a year din Mm. talaga. Okay, and then third question natin, ito marami din gustong magtanong nito kasi syempre nasa Vietnam tayo ngayon, mga cafe owners. Pero yung iba, ang tingin nila we are competitors kasi pare-pareho tayo ng business eh. Yes. 'Di ba? So, anong masasabi nyo na for example, magkaka-cafe owners tayo pareho, same industry, pero bakit okay lang na magkakaibigan tayo? Sa amin kasi, hindi namin talaga lahat tinitignan as competition. Mhm. Kasi katulad ngayon, bakit lahat tayo cafe owners pero lahat tayo nasa Vietnam ngayon, di ba? So, meron kasi tayo matututunan sa bawat isa. And kung titignan natin sila as competition, parang, para saan pa yung coffee community na kung saan tayo matututo, di ba? Sa competition, hindi lang kasi tayo parang basta nagbe-business lang dito. We're building community. That's why, kahit magkakaiba tayo ng name, pero isang industry lang tayo na coffee shop, hindi naman natin siya dapat tinuturing na na competition. Unless meron talagang tingin sa'yo as competitor. Kumbaga, wala ka na magagawa din eh. So, Yes. ang titignan mo na lang is yung kung ano yung kaya mo makontrol, which is ikaw, tingin mo sa kanila, syempre, they're friends, same industry, same business owners, ganyan. So kami, lahat talaga, binavalue namin sa community kasi tayo-tayo lang naman yung magkakatulungan dito. Correct. So yun guys, nakita nyo yung point of view nila sa cafe owners kung bakit kami nandito na okay lang na kahit nasa same industry kami, same business, bakit okay lang na magkakaibigan kami. Siyempre, lahat naman tayo, di ba, gusto lang din talaga natin gumanda yung buhay, kumita, magnegosyo. Di mo naman talaga maiwasan na may same industry ka, pero yun nga, at the end of the day, tulungan lang talaga. Yeah. Okay, so last question natin, syempre, since very successful ang Coffee Daily, ang brand nyo, and in a short period of time, so ano yung mga advice nyo sa mga aspiring din na coffee shop owner sa Pilipinas? Sa akin lang, siguro, be consistent. Tuloy-tuloy lang, may bumili man or wala. As long as nakikita ng tao na existing ka sa mundo, yan, darating din yung time natin, darating din yung araw na makikilala tayo ng lahat. Grabe, ramdam ko yung ramdam ko na parang dumaan, siguro pinagdaanan nyo din talaga. Yun. And for me naman, to all aspiring business owners out there na gusto din mag-try talaga magnegosyo, lagi ko ito sinasabi kahit sa ang interview, just start. Kasi, kumbaga, hindi mo naman kasi malalaman kung anong mangyayari kung hindi mo siya sisimulan. Correct. Diba? So kami, katulad namin ngayon, hindi naman alam na makapunta kaming Vietnam dahil kay Coffee Daily, kung di namin siya in-start. Kasi kapag ka na-start mo yan, and what if
mahina sa gantong araw, may malakas sa gantong araw. Tapos ikaw, napanghinaan ka ng loob just because di pala consistent yung benta mo na laging mataas. So, kung hindi ka consistent, hindi siya magpa-follow. So, ang ganda nga nung sinabi nila, yun yung isa sa mga very challenging sa pagtatayo ng negosyo. Hindi mo kasi alam kung ano yung nag-aantay sa'yo. Yeah. Kaya ang hirap mag-start eh. Kaya kung ano yung meron kami ngayon, actually, ito sana yung na-miss namin kung hindi kami nag-start. Tama. Tama? Tama. Tama? So yun lang guys. I hope kahit papaano in this short interview, meron kayo natutunan, na-inspire kayo. And follow Coffee Daily, Trish, and Yes. French. And of course, I'm Patrick. You can also follow me here dito sa TikTok if you want to know more about business and finances. So yun lang guys. Kita-kits tayo sa mga susunod na kwentuhan. Thank you! Bye-bye!